Bilang tao, naguguluhan at naiinis ako sa hinihingi sa akin na tulong, nagtatanong sa likod ng lohika nito. Ang pag-uusap ay lumilipat sa historikal na konteksto ng isang matinding digmaan sa pagitan ng mga alternatibong lahi at ng sangkatauhan na nagpapahiwatig ng isang matagal ng alitan. Ang tagapagsalita ay nagmumuni-muni sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, nararamdaman na may mali at tila nalimutan ang katotohanan. Mayroong pakiramdam ng kagyat at pag-aalala tungkol sa nakaraan at ang mga implikasyon nito para sa kasalukuyan. Isang tauhan ang inutusan na magbantay sa sementeryo sa loob ng 3 oras na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag. Mahalaga ang sementeryo dahil dito nakatago ang mga demonyo at pinag-uusapan ng mga tauhan ang iba't ibang lahi na kasangkot sa dakilang digmaan ng 5 lahi, kabilang ang mga demonyo, mga celestial, mga espiritu, at mga mitolohiyang hayop. Ang tungkulin ng Urza Federation ay ang magmasid sa sementeryo upang maiwasan ang anumang posibleng pagtakas ng mga demonyo. Ang pag-uusap ay nagpapakita na walang mga demonyo ang nakatakas sa loob ng 1 siglo, salamat sa mga pagsisikap ng V, ngunit may nananatiling pag-aalala tungkol sa posibilidad ng isang paglabag. Isang tauhan, si Kai, ang nagpapahayag ng pagdududa tungkol sa kahalagahan ng kanilang gawain. Nagtatanong kung bakit sila ang may pananagutan sa sementeryong ito samantalang may iba pang mga sementeryo sa buong mundo. Pinapakalma siya ng isa pang tauhan na ang lahat ng mga saite ay tinatrato ng seryoso, at ang mga kahihinatnan ng isang nag-iisang demonyo na makatakas ay magiging nakapipinsala. Ang usapan ay lumilipat sa mas kaswal na tono habang pinag-uusapan nila ang pagsasanay at ang kawalang ingat ni Kai. Mayroong nostalhik na pagbanggit sa dakilang digmaan at sa mga bayani na kaugnay nito, kabilang sina madilim na Emperatrice Vanessa at makalangit na Panginoon Elfria, na nagbibigay diin sa mga alamat ng nakaraan. Ang pag-uusap ay tumatalakay sa kawalang katiyakan hinggil sa pag-ira ni Propeta Sid at ng nagniningning na espada, na sentro sa alamat ng kanilang mundo. Ang mga tauhan ay nagpapahayag ng pagnanais na maniwala sa posibilidad ng pagbabalik ng mga ganitong bayani. Ang pokus ay lumilipat sa isang tauhang nagngangalang John na itinataguyod at inilipat sa punong himpilan ng Royal Capital. Tinalakay ng grupo ang mga ideya para sa regalo kay John, binibigyang diin ang kanyang kabataan at mga tagumpay at ang kahalagahan ng pagbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi malilimutan. Nahaharap si Kai sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang nararamdaman para kay John na nagiging sanhi ng isang nakakatawang palitan. Ang dinamika ng grupo ay masigla na nagpapakita ng kanilang pagkakaibigan at mapagbirong kalikasan. Dumating si John at ang pag-uusap ay nagpapakita ng kanyang nalalapit na paglilipat at ang emosyonal na bigat ng sitwasyon. Tinalakay nila ang kanilang mga plano para sa araw, kung saan ipinahayag ni John ang kagustuhang sulitin ang natitirang oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang dialogo ay nagmumuni-muni sa isang nakaraang insidente kung saan nahulog si John sa libingan ng mga demonyo na nagpatibay sa kanyang pangako na tiyakin na ang mga demonyo ay mananatiling nakaselyo. Ang sandaling ito ay mahalaga sa paghubog ng kanyang pagkatao at pakiramdam ng tungkulin. Ipinahayag ni John ang kanyang pag-aalala tungkol sa hinaharap na nagpapahiwatig ng mas malalim na koneksyon sa pagitan niya at ni Kai. Ang pag-uusap ay naputol ng isang biglaang kaguluhan na nagpapahiwatig ng isang potensyal na banta. Isang demonyo ang lumitaw, nagdulot ng takot sa mga tauhan. Ang sitwasyon ay lumalala habang kanilang napagtatanto ang panganib na kanilang kinasasadlakan, at ang pagsasanay ni Kai ay sinusubok habang siya ay naghahanda na harapin ang demonyo. Ang mga tauhan ay nag-uusap tungkol sa mga binagong bala na nilikha ng mga tao gamit ang mahika ng mga elven na nagpapakita ng kanilang talino sa harap ng mga pagsubok. Si Kai ay nakakaramdam ng kapangyarihan mula sa kanyang pagsasanay at determinado siyang lumaban laban sa demonyo. Nagkaroon ng isang salpukan sa pagitan ni Kai at ng demonyo na nagpakita ng paghamak sa mga tao. Ang kayabangan ng demonyo ay nagpapakita ng mga dinamika ng kapangyarihan, kung saan si Kai ay nagtataguyod ng kanyang determinasyon na patunayan ang kanyang sarili. Nagbago ang eksena nang sumama si Saki kay Kai, na nagtatanong kung paano alam ng demonyo ang kanyang pangalan. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng mga tauhan at ng mas malawak na kwento ng paglaban laban sa mga alternatibong lahi. Ang mga tauhan ay nag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan bilang mga sundalo ng paglaban, binibigyang diin ang kanilang pinagsamang kasaysayan at ang mga pagsubok na kanilang hinarap.
Ang pagbanggit sa dakilang digmaan at ang pagkawala ng sangkatauhan ay nagpapakita ng halaga ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang pag-uusap ay nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan ng mundo, kung saan ang mga tao ay namumuhay sa pagtatago at nagsusumikap na mabuhay sa ilalim ng kontrol ng apat na lahi. Ang mga tauhan ay nagpapahayag ng kanilang pangako na lumaban laban sa kanilang mga mang-aapi. Ang dialogo ay nagpapakita ng pagkakaroon ng iba pang mga lungsod ng tao at ang mga pagsisikap ng revolusyonaryo upang mapanatili ang isang anyo ng kaayusan at pag-asa. Ang pagbanggit ng isang commander ay nagmumungkahi ng isang nakabalangkas na pamumuno sa loob ng paglaban. Bumalik si John at ang mga tauhan ay nagpapahayag ng kanilang ginhawa sa kanyang kaligtasan. Ang dinamika sa pagitan ni John at Kai ay masusuri pa, na may mga pahiwatig ng romantikong tensyon at hindi pa nalutas na damdamin. Hinaharap ni Kai si John tungkol sa kanyang pagkatao at sa anyong tila pinapanatili niya. Tumitindi ang tensyon habang tinatanong niya ang kanyang mga motibo at ang katotohanan sa likod ng kanyang mga kilos. Ang pag-uusap ay lumilipat sa konsepto ng isang propeta at ang mga implikasyon ng isang mundong walang mga bayani. Ang mga tauhan ay nakikipaglaban sa katotohanan ng kanilang sitwasyon at ang posibilidad ng ibang kinalabasan sa isang alternatibong linya ng panahon. Ang eksena ay lumilipat sa isang sandali ng pangangailangan habang hiniram ni Ashron kay Kai ang isang truck na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa aksyon. Ang mga tauhan ay may kamalayan sa mga panganib na dulot ng mga demonyo at ang pangangailangan na manatiling mapagmatsyag. Malinaw ang determinasyon ni Kai na harapin ang mga demonyo habang siya ay naghahanda na umusad. Ang atmosfera ay tensyonado na may pakiramdam ng nalalapit na hidwaan na nakabitin sa mga tauhan. Isang mahiwagang figura ang lumitaw, nagsasalita ng may kabatiran tungkol sa kapalaran at ang kahalagahan ng isang tabak. Ang dialogo ay nagmumungkahi ng mas malalim na kwento at ang kahalagahan ng espada sa konteksto ng kanilang pakikibaka. Nagtatapos ang eksena sa isang tauhan, marahil isang anghel o demonyo, na humihiling na mapalaya mula sa mga tanikala, na nag-iiwan sa mga manonood ng pakiramdam ng pagkamausisa at pananabik para sa mga susunod na mangyayari.